Radio. Destiny Radio. Hello, Papa Del! It's a very beautiful Wednesday, mga ka-Destiny. Today is February 25, 2026. Alam nyo ba na ngayon ay holiday? Siyempre alam mo yun, wala kang pasok eh. Chill-chill ka dyan sa bahay mo. Alog na kalsada, no? Hello sa mga nasa biyahe ngayon, ha? Ingat-ingat tayo sa ating pagbiyahe. At relax lang. Diba? Nakaka-relax kaya pag doubt pala. Hindi ko pala alam. Hindi ko alam yung feeling kasi hindi mo ako marunong mag-drive. Nakaka-relax daw yung ganyan. Road trip, diba? Pag nag-mamaneho ka. Puwera na lang talaga pag may kamote sa daan. Pag may kamote sa daan, iinit ulo mo, ha? Tunay daw yon. Kaya wag tayong kamote sa daan. Ang hirap naman kasi pagka, di ba, pag kamote ka sa daan, either baka mamaya maka-aksidente ka o di kaya naman ikaw yung ma-aksidente ka sana. Ay, sorry, hindi pala. Sorry. Hindi, di ba baka ma-aksidente ka? Sayang naman yung damit mo. Madudungisan. Di ba? Madami naghihintay sa iyo sa iyong uuwian. Kaya ingat-ingat sa pagmamaneho. Di ba lagi naman natin sinasabi, no? Pag nagmamaneho ka, ikaw naman makakarating sa pupuntahan mo, di ba? Papasan ba't darating ka dyan? Di mo kailangan magsisingit-singit dyan. Singit ka ba? At singit ka ng singit, ha? Di ba? Kaya tamang chill lang. Sabi ng tito ko, pag nagmamaneho daw, dapat, defensive driving. Di ba ang tawag? Para, safe, lalo sa mga sa mga nagmamaneho ng motor, 'di ba? Dapat defensive driving lang daw. 'Di ba DJ Bugs, 'di ba? Kailangan defensive driver. Kailangan defensive driving lang. Mabilis magpatakbo, ha? Kailangan safe lang tayo. Reminders lang naman, gaya naman. Sa mga kabubukas pala ng kanina ng mga radyo, kayo po ay nakatutok sa istasyong pinipili ang saya. Kayo po 96.7 Destiny Radio. And right now, nakalive ako sa ating Facebook, sa DZDG Destiny Radio. Napakomment tuloy si DJ Bugs. Hindi, para lang di ba? Sinasabi ko nga hindi ka kamote driver di ba? Kasi ko nga, safe ka mag-drive talaga. Oh. Masasabi ko talagang pag nakaangkas ako kay Bugs, hindi ako nangangamba sa aking buhay. Hindi talaga, aba. Napaka-safe. Pag nararamdaman ko medyo bumibilis ng konti, meron akong tinatawag na healing hands. The healing prayers. Biglang kumakapit dumadampi ang malambot na palad sa likod ng nagdadrive. Healing for everyone. Ganun. Rafaela yan. Sa mga nag-ML. Yung mga di nag-ML, di makarelate. Charot. Anyway, sa mga kabubukas pa lang ng kanikin na mga radyo, welcome to Dear Diaries, kung saan ang mga sulat na ito ay medyo dinodog show natin. At the same time, may pinapayona din natin ng very light. Eto. Welcome to Dear Diaries. Say it like you mean it. Anong pakialam mo naman sa toka niya, di ba? Alam mo yun, ba't ako maghahabol sa kanya? Ang ganda-ganda ko. Ako na nagsaing, ako pa naghugas, ako pa naglilinis. Eh naman Feelings you can't hide. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang laging kasalanan ko? Dear Diaries at Destiny Radio. Gugutom na ako. May side comment agad. Nagugutom na ako. I-crave ako sa sa'yo. Huy! Hindi. Sorry. Ito, basahin natin to. Sabi dito, parang feeling ko medyo nakakakilig to. Charot, hindi pala.
Ewan ko. Baka mabad trip lang ako. Ewan ko. Sabi niya dito, my boy best friend since elementary is now a trans woman. And I think I'm in love with her. Yeah! Yung aking BL self na mahilig manood ng BL, kinikilig. Taray! Di ba? Best friends lovers ang trope. Okay, sabi niya dito, may confession ako. And honestly, kahit ako natitense. May best friend ako since elementary. Solid kami. As in neighbors. Dota buddies. O, alam ko na yung mga idadan mo, ha? Dota eh. Diba? Feeling ko kaedad kita. Same school. Siya yung smart at athletic na guy. Habang ako, yung chill lang at puro games. Straight naman ako. Bueno. Di nga. Sorry, wala pa lang side comments lang. Straight naman ako as in I only dated girls in the past. Everything worked out well naman and physically, I'm really into women. Pero sa kanya iba talaga yung level ng connection. Nagsimula siguro nung high school. Yung tipong di ako mapakali pag di ko siya nakikita. Siya yung kasama ko sa lahat ng life milestones at puyat sa exams. Then she moved to Thailand for college and came back recently as a trans woman. Sobrang ganda niya. Never ko na-imagine to kasi chick boy kaya siya nung high school. Pero nung nag-reunion kami, yung feelings ko biglang nag-intensify. Like kahit nakipag-date na ako sa ibang girls before, sa kanya ko lang naramdaman yung gantong hatak. Single siya ngayon and part of me wants to explore this. Pero, part of me is also confused. Kasi best friend ko siya. Sa mga nasa live ko, nakikita nila akong kinikilig habang sumisigaw nang naka-off air. Yung mga nasa radyo, hindi nyo nakita. Hindi nyo nadinig yung pagpalarat ko. Sorry. Gusto nyo gawin ko, mga bakla ng taon. Sorry. Ano ba yan? Well, nagigets naman natin yung part na yung part na natatakot kasi nakakatakot naman talaga, 'di ba? Parang yung confession, yung pag-amin sa pag-amin ng nararamdaman mo, be it sa heterosexual or sa third sex, 'di ba? Yung pag-amin alone, lalo sa friend mo, lalo sa best friend mo, 'di ba? Nakakatakot siya because it's a risk, 'di ba? It's a sugal na there's a chance na hindi pala there's a chance, it's 100% mababago yung lahat, 'di ba? It's not the same anymore. 'Di ba? So there's a chance na baka mawala yung friend mo, 'di ba? There's a chance na baka hindi na kayo mag-usap kasi nagbago na yung chemistry, 'di ba? Nagbago na yung everything. Kasi hindi na kayo simple mag-best friend kasi yung isa sa inyo umamin na. Yung isa sa inyo, may gusto na doon sa isa. 'Di ba? And it will change yung samahan, 'di ba? So there's a risk na baka mawala yung friendship na tinatawag, 'di ba? I should know.
I should know bilang sa umamin sa best friend. Ay, hindi pala. Nakaka-relate. Ako ba nagsulat nito? By the way, I mean, it's brave to confess that, 'di ba? Yung aminin na nafo-fall ka at the same time habang you're confused, 'di ba, na I don't know, sa akin kasi love is love, 'di ba? Well, that's for me. I don't consider gender as a factor para mahalin mo isang tao. 'Di ba? Love is love. And I think yung may factor dito yung yung samahan nyo. Kakanood ko talaga to ng BL talaga. Kakanood ko to ng BL talaga. 'Di ba? I mean, alam nyo, sabi nila talaga, no, pag yung magbe-best friend daw talaga, ano yan, hindi kayo malayo sa sa paglalandian, sa flirting. 'Di ba? With each other. Especially kung kung nangyayari yun sa opposite sex, 'di ba? Sa mag-best friend na lalaki and sa babae. So sorry sa mga magbe-best friend dyan na lalaki at babae na pinag-aawayan nung magjojowa. May point yung jowa kasi pag mag-best friend kayo, 'di ba? You are prone to landian. And 'di ba? It's either you fall in love with each other or you just wala lang, nag-trip nyo lang 'yan, 'di ba? And meron ka ng feelings noon pa eh. 'Di ba? Hinahanap-hanap mo na eh. But maybe naman you just love the thought, 'di ba, na baka meron. Baka tama ka na, curious ka lang. So what if you're just curious and tinuloy mo and then nasatisfy na yung curiosity? What next? 'Di ba? Ano kasunod? But if you really feel that way, yung ganong bigat ng feelings for this best friend, kung meron kang ganong ka-intense na nararamdaman and you feel that parang hindi mo kaya na wala siya or talagang gusto mo talagang mapupunta sa'yo siya, di ba? Go for it. Lagi natin sinasabi na hindi natin alam kung saan papunta ang buhay bukas. Di ba? It's better to be disappointed than to regret, di ba? One of the worst things you can feel is regret. Diba? And if you love your best friend, if you love her, if you really have feelings for her, go for it. Ang saya kaya may love. Diba? What if iniintay ka lang din niya? Diba? Ganda, grabe. Ganda ng story na to. No? Tapos yun pala, no, ang plot twist pala na ito. Kaya pala siya nagpa-sex change, 'di ba? Kasi sabi niya, ay hindi nagugustuhan kasi lang niya, girls lang, so kailangan ko maging girl. Oh, 'di ba? Ikaw pala yung dahilan kaya siya nagpa-sex change, 'di ba? Ikaw lang pala yung hinihintay niya. Yeah. Ikaw lang pala yung hinihintay ni Arturo. 'Di ba? Go for it. If anything, I think, ako for me, hearing someone na may gusto sa akin, it's a privilege. It feels nice, 'di ba? Kapag may umamin sa akin na, uy, I like you, 'di ba? Nakakalakas makakilig, 'di ba? Kasi makaganda, makahaba ng buhok mo. So yeah, I guess what I'm trying to say is just go for it. There's nothing wrong sa pagmamahal. Diba? Never naging mali ang magmahal. Unless otherwise, gumagawa ka ng masama. Pero in your case, there's nothing wrong. You don't have to feel bad. You don't have to overthink. Just go for it. Bakla ng taon. Sabi dito, nothing wrong with loving a trans woman. Pero assess yourself mabuti muna.
Baka naman, attracted ka lang kasi maganda and sexy na siya now. If she looks like a man, would you still love her? Do you really love her because of her personality, or are you just hung up on the good times you've had when she was still identifying himself as a man? If sure ka na sa nararamdaman mo, go for it. Let her know. To hell with other people's opinion. Gusto mo siya eh. Ay! Aray na. Diba? Pero I think, na siya eh. Attracted na siya nung ever since nung high school, di ba? Parang sinabi naman niya na attracted na siya sa best friend niya even before the change, di ba? So, malaking factor talaga kung kababata mo and super close kayo talaga yan. And if it's causing a confusion, then there's a chance na meron talaga. Sabi dito ng isa, hindi ka straight kasi may feelings ka na bago siya naging transformer. Anong transformer? Ano siya, si Optimus Prime? Nakakaloka, transformer ang... Sabi bro, hindi ka straight, nothing wrong loving a trans woman, and I think confused ka for the longest time. Pag confused ka, how will you alam mo yun, paano mo sisiguraduhin? Paano mo makukuha yung answer, di ba? If you're confused, di ba? I-try. Pero hindi ba masama yun sa hindi ba yun masama doon sa pagtatrayan mo? Di ba? Na parang it's as if nagiging sila, guinea pig. Di ba? Pero wala tayong magagawa doon talaga. Tsaka mo lang malalaman kapag nandun ka na, di ba? Sabi dito, sabi nga ni Parokya ni Edgar, this guy is in love with you, pare. Tama. Grabe. Sabi dito, follow your heart. Talk to her, wala namang mawawala. Who knows, baka kaya siya nagbalik as trans woman kasi the feeling is mutual pala. Pero, kinikilig ako para sa inyo. Sana may update. Si Ari, girl. Pero tama, nakakilig sila. Kakanood ko talaga ng BL to. Okay, ang ating oras, 11:17 in the morning. Maraming salamat sa mga tumutok at sa mga nanood sa ating live. Thank you very much sa inyong panonood. Ay, muli tayo makikinigan na by bukas. Same time, same voice, same frequency. Thank you very much for watching and for listening. Ay, grabe, nakakilig kayo, nakakainis kayo. Dadaling ko ito hanggang pagtulog. By the way, follow nyo kami sa aming Facebook, DZDG Destiny Radio. And also, subscribe sa aming YouTube channel, DZDG Destiny Radio. Nag-upload kami ng mga replays namin dyan. Okay, save nyo yung aming text line bago gusto mo mag-text. Ating text line, 0929-216-8100. Again, 0929-216-8100. This has been Dear Diaries, and this has been your Papa. Makulit-kit mong Papa, my name is Papa Del. Thank you very much. We are 96.7 Destiny Radio. Saya lang.